Nakakatuwa. Anyway, ang topic natin ngayon ay gatekeeping in video games. Hindi ko alam yung take nyo dito. No? Hindi ko pa kayo nakakausap about dito sa gatekeeping. And kung may na-experience na kayo first-hand before or ngayon, so super curious ako malaman kung ano yung experiences nyo dito. Meron din ako, pero mamaya ko na i-share yun. Pero bago tayo mag-deep dive sa discussion natin, kamustahin ko muna kayo? Ikaw, Bonbon, kamusta? Anong ganap sa buhay mo? Madaming ganap. Char, pagod din katawang lupa ko. Trabaho ba sa extracurricular ganap? Or? Yung work ko ngayon medyo, hindi na ganun ka-busy. Mas busy ako dun sa, yung na-mention ko sa GC last week day. Basta nagtanong ako doon kasi nag-a-assist ako sa ate ko mag-prepare ng wedding. Oh, so, congrats. Congrats pa nila. Kahapon galing kami ng bridal fair. Nakakapagod yung biyahe. Sobrang layo. Saan yung fair? Sa SMX. Okay. May question ako. Meron bang month ng mga ganyan? Kasi parang meron din dito ngayon sa Robinsons, Antipolo. May mga fair, parang yung mga, may booth ng parang mga nagbi-makeup, may booth ng parang sa mga pagkain. Oo. Suppliers yun sa wedding. May season talaga. Oh, okay. Sabi ko parang nagkasabay, no? Pero yun, congrats sa ate mo kung mapapakinggan yan man yan tong episode na to. Congrats sa inyo. Congrats rin sa'yo, Bonbon, in advance. Pag, nakasal ka na. Nalaman ko dito. Unang pagsubok eh. Nang pagkasal na kayo. Yung I mean, ito yung unang pagsubok pag ikakasal na kayo. Sa wedding trip. Oo. Ang hassle nga. Tapos ang gastos. Stressful. Hindi kasi, yun nga, stressful siya kasi, lahat na aspects. Or if madami kang pera, paggawa mo na lang sa planner. Oh. May mga ganun yung super mahal. Sila na bahala. Sasabihin mo, parang magmi-meeting lang kayo isang beses. Tapos sila nagagawa lahat. Sila na problema. Sila maghahabol, sila lahat. Pero mahal yun. Oo, mahal yun. Usually, DIY talaga. Kayong dalawa. Medyo kawawa naman if isa lang sa inyo gagawa. Ano yun? Cause of conflict kagad yun. Ito, So, yun yung unang struggle pag, kinakasal. Hindi sexist. Baka sexist. Ayaw man lang kung sexist ako. Minsan di ba tayo mga lalaki, boy? Parang, ano bang kailangan gawin? Parang disusi. Ganyan din ako. Bahala ka na dyan. Oo na lang. Hindi ko naman na-experience kasi di pa ako kinasal. Pero dati kasi nung sa girlfriend ko, dati nung nandiligaw pa lang, parang ikaw pa yung in charge sa lakad, right? At dito tayo pupunta, ito yung kakainin natin. Nung kami na ang puta, saan tayo pupunta? Ikaw na bahala. Parang wala ng Diyos ko. Pero true yun kasi si Kuya Eric, yung ng ate ko. Medyo wala lang siyang say, nandun lang siya, nood. So parang yung kinoconsult ng ate ko, ako talaga. Kasi may mga bagay na kailangan niya ng pagdesisyonan. So tinatanong niya ako ganyan. Kaya niya ako binibitbit sa kung saan mang lakad. Mas conscious pag sa babae kasi nang okra yung mga babae sa mga wedding, kunyari, Yung sa mga pinopost sa Facebook, may mga yung mga underhanded. Pero syempre girl thing na lang yun, yung mga babae nag-uusap na, ay, ganyan ganun. Pero totoo yun, hindi naman tayo lalaki, wala kang pake. Hindi naman tayo sexist na sabihin natin ganun, ganun yung babae, may metang ganun. Feeling ko, syempre pangarap, parang big dream yan sa mga babae, yung big day nila. Once in a lifetime. Parang yung nabibigay ko na example, Dre, hindi ko alam kung narinig mo na yung Bonbon, yung kunwari, dalawang lalaki na, kunwari ako, pumunta ako sa party, tapos, pagpunta ko dun sa party, yung isa kong tropa na lalaki, pareho kami ng damit, uy, pareho tayo, nice, ganyan. Tapos, pero pag sa babae, parang alam mong, may tension, pareho kami nito. Ayaw mo na, ganun talaga. Ay, nako, women. Women talaga. Yung matagal pa, no? Matagal pa yung Comiket mo. Pero i-mention na rin natin ang i-mention para tumatak na sa isip nila. Punta tayo sa guys, sa Comiket. Comiket yun, tawag. Dumugin natin. May pa yun. May malapit na yun. Papanggap na lang ako, hindi ko kayo kilala. Paano yung preparation mo doon? Hindi ka, nagdo-drawing ka na ng mga kung ano-anong ibebenta mo doon or ano?
Nag-iipon ka na ng... May mga naka-ready naman na akong ipambebenta. Tapos naayos ko lang yung printer ko dito ngayon. May mga theme ba yan? Yung parang each booth na parang, okay, ito yung... Or, wala pero alam mo may chismis ko. Kasi last Comic-Con, yung katapat naming booth, Pokemon siya. Alam mo yung Pokemon talaga na parang vinectorize lang niya yung mga graphics. Tapos parang merchandise talaga siya ng Pokemon. Ngayon, after nung event na yon, naging strict yung Comic-Con mismo. Tapos parang sabi nila, di namin ina-accept yung mga parang similar art style doon sa fan art. Like for example nga, yung Pokemon, na ganun talaga yung binibenta. So ngayon, yung advice nila sa amin, 70% yung original artwork, tapos pag fan art, isi-screen nila yung art style. Kasi kapag kamukha nung pinagkuhaan, parang... So, pwede kunyari, Dragon Ball kunyari, pero katawan ni Goku tos mukha mo, parang ganun. Okay pwede lang pwede yun. Pero hindi yung actual Goku talaga na nasa t-shirt kunyari, yun hindi siya pwede. Yung katapat kasi talaga namin nung last Comic-Con. Ay, para siyang merchandise ng Pokemon. Feeling ko na ban sila. Nambaban kasi yung Comic-Con sa mga ganun eh. Pero hindi rin ako familiar sa ano dyan. Yung parang, yung thin line na magsaseparate na parang, Lods, parang ginaya mo na yun. Parang wala ka ng creativity dyan ah. Parang ganyan. Wala, hindi na, transformative ba yung tawag doon? Yung parang transform mo na yung, hindi ko alam kung ganun yung tamang term doon eh. Kasi minsan, hindi ko rin alam eh. Bilang, consumer lang ako eh. Parang feeling ko yung mga artist yung mas may mata, may eye for that, na parang, hindi mo masyadong inano yan. Kasi, kunwari, sino ba to? Ano ba magandang example? Yung parang ginagaya niya yung hindi niya ginagaya, pero ginamit niya na parang as a base. Kunwari pangalan na ito, puta, nakalimutan na to. Nagpa-funny comics ka ba dati? Ano yung funny comics? Alam ko siya, pero hindi ako Bakit? Ano meron doon? Hindi kasi dati nang nag-funny comics ako, siya, may mga panel siya. Tapos yung may mga, parang siyang Shonen Jump, kumbaga, pero Pinoy. So may, parang every week, merong iba-ibang story. Kumbaga, parang chapters, tos nakakompile siya dun sa magazine. Then, may mga iba dun, yung naalala ko, sobrang sakto eh. May character siya na Vegeta. As in, parehong-pareho. Ay, mga ganyan nga. As in, itsura. Nandun siya. So, feeling ko yun, di ba? Yun. Plagiarism. Plagiarism ba yun? Yung dun? Copyright violation. Parang, ginamit mo yung buong, parang pinasok siya talaga sa comics eh. Parehong-pareho yung itsura, pati armor, buhok, lahat. Ay, pag ganun ba hindi yun parang yung parang yun, Easter egg matuturing? Kunwari 'di ba parang kunwari 'di ba hindi ko alam, tangina yun. Ang hirap na Science of Aging to. Kunwari parang sa manga, parang meron ako naalala na kunwari or parang collaboration yun. Iba yung collaboration sa parang kinuha mo lang nang walang paalam, no? Parang kunwari paglalabas si Goku, mag-a-appear siya sa Naruto, parang ganun. Collaboration yung may tuturing, hindi yung parang, ewan ko? Basta, Logs, isipin mo, pag sinabing fan art, di ba yung anime style, yun talaga yung itsura niya. Pag gagawa ka ng fan art, medyo magda-diverse ka ng konti, pero nandun yung mga key elements. Kunwari yung mga yung mga gawa ni Nautilus, wag na tayong lumayo, yung mga fan art niya sa IG, parang ganon. Di ba nandun pa rin yung style niya? Pero nakita ko yung niya. Alam mo siya, di ba? Siya yung gumawa. Ganon. Gets. Ay, so shoutout sa Nautilus, tsaka sa mga malupit mo na art. Yung Dungeon Meshi niya na fan art maganda eh. Siya rin yung gumawa na itong yung si Duckbird tsaka ako. Yung wala pang kulay. Ay, suntukan. Para matuloy na to, para makulayan na. So, yun. Ikaw naman, Trey, kamusta? Anong balita sa'yo? Medyo di ako masaya ngayong linggo. Hindi kasi yung nakwento ko last week, yung work-related na medyo patong-patong. So parang buong linggo, buong shift ko meeting lang for 5 days. Holy shit. Tapos, this coming week, pukpukan na. So,
Tapos yung weekend, wala rin pahinga kasi may mga ganap. Kaya, ayun. Nakakalako ako nakakapahinga. Hindi, this week di masyado puro sundot-sundot. Hindi siya yung, yung talagang in the zone na gaming. Kasi, wala. Talaga. Focus muna sa... Feeling ko pag makuha ko na yung bagong, paano ba to? Yung rhythm nung bagong state ng trabaho. Feeling ko doon na ako makaano. So, ano muna, feeling ko konting gabay or alalay muna kasi nahanda ko yung sarili ko sa MH. Oo nga. Para sa Instagram ba yan o sa Twitter, tangina meron silang countdown, 5 weeks, 6 weeks, ganyan. Tangina to, masyado. Tapos sa field, di ba may beta uli? Ay, oo, meron. Pero feeling ko din ako maglalaro nun kasi blue balls na masyado na ako. Ako tatry ko lang siguro kasi, di ba nag-upgrade ako ng RAM? Titingnan ko kung mas okay na yung performance. Kasi mas naglilin talaga ako sa sa PC na ako. Okay. Goods. Bibili. Ako naman, goods naman, walang masyadong bago. Pero kagabi, may minute ako na kaibigan, listener, from Japan. Tapos pumunta kasi dito, matandang ng kasal, si Lancil. Shoutout sa'yo, pare. Tapos na-meet ko rin si Missy. Small world Si Missy from Trophy Hunters Philippines. Isa rin siya sa mga OG na part nung Discord inuman. Nung nagdi-Discord inuman pa kami na madalas yung bago pa lang yung Discord ng TGS. So, first time ko lang din siya na ma-meet. Medyo weird pala, pag yung parang online friends na meet mo. Tapos binibiro ko kasi si Missy, babae siya. Binibiro ko na parang ang ligalig mo. Kasi parang nung pag sa Discord inuman, pag magka-call kami, parang prim and proper. Parang ganun. So, parang kino-compare mo yung ugali niya online sa actual. So, nakakatuwa lang. And shoutout din kay Lancil. Binigyan ako ng nice. Sweatshirt ba tawag dito? PlayStation. So, thank you. Shoutout sa'yo. XL siya. Medyo tank build. Kaya hindi ko inaano yung camera kasi makikita yung chan ko. Pero, gagawin ko na lang motivation na magpapayat. Kaya medyo inano ko yung camera. Pero shoutout sa'yo, Lancel. Maraming salamat. And, shoutout din sa mga Patreon executive producers natin na sila Sans, sila Lance, Mark De Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Channel, Mike Rubio ng Xcore Gamer, si Kuya G, at si Admiral RD Casimiro. And kung hindi kayo familiar and na-enjoy nyo yung content na ginagawa namin nila Dre, nila Bonbon, nila Yvette, nila and Palpy, Norvin. So, consider supporting us on patreon.com/thegamesilog show. Meron tayo doon uncut and with pre-show and post-show exclusive yun sa Patreon. Meron din BBS, Bawal Bullshit. Medyo may malupit na nangyari nung nakaraan. So, hindi ko... Tangina. If you know, you know. And... Tanginang yun. And then, meron din Nakama Game Access. So, yung Nakama Game Access, meron tayong library ng mga games. Sadly, sa PlayStation lang siya. Kasi PlayStation bias ako. Meron tayong Metaphor, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Lies of P, Elden Ring, Horizon Forbidden West, at marami pang iba. So, pag naka-subscribe kayo doon, yung pinaka-lowest tier, ma-access nyo yun. Pwede yung gamitin 1 to sawa yung mga games. So, yan. Kamusta nun? Sabi ni Dre, hindi siya masyado nakakapaglaro. Ikaw, Bonbon, anong mga games na nilalaro mo? Parang last week ko natapos yung A Way Out. Kumusta? Tapos, maganda ba? Nilungkot ako. Bakit? Sa ending. Ay. Spoiler ba yun? Hindi, okay lang naman. So, parang alam ko na mangyayari. Hindi, pero feeling ko, kahit sabihin kong ganun, hindi nyo siya magigets. Kasi ako nung nilalaro ko siya, dahil nga wala akong, di ko siya ginugel kung ano yung mangyayari. Nagulat ako sa twist. So, laruin nyo na lang siya. Medyo, di ko in-expect yung dulo. Pero recommended. Nice. Mabilis lang tapusin. Kailangan dalawa kanyan, di ba? Sige. Hanap ka ng kapartner, boss. Hindi naman yun yung pang labi-dabi na laro. Okay. Pang bromance. Mga ilang hours yung ito? 6 hours? Mabilis lang. Mabilis lang. 6 to 7 hours yata Kinuha parang namin yung together. Ibang Oo. Diba? PTSD. Puta.
Nice. Pero maganda, cinematic yung laro. Maliban tapos, bukod doon, V-Rising pa din. Nagpapaganda ako ng castle eh. Bukod sa nag-a-advance ng mga bosses. Kasi yun, usual, Marvel Rivals. And then, nagbabalik loob sa MH pala this week. Nagra-run ulit kami. Sa World, MH World. Nice. Ikaw, Dre. Ano pre? Sword of Convelaria. Oy, anong balita dyan? Maganda siya. Maganda. Oh, may single player mode na hindi gumagamit ng energy. Kasi 'di ba pag mga gacha may ganun yung energy. Yung single player mode, gagamit ka lang ng isang susi, parang key siya. Tapos buong story na lalaruin mo. Tapos medyo mahaba siya. Tapos hindi mo kailangan magbayad or kahit completely free siya na story. Tapos ang haba. So feeling ko mag-e-enjoy ka pag na-try mo. Natapos maganda mo na ba? Yung story eh. Natapos mo na? Hindi pa, haba ang haba eh. Yung key na yun, paano makukuha yun? Ano lang, yung mga daily quests. Kasi may tutorial sa start, dun sa game proper, na yung may main story, tapos may single player mode. Kumbaga, siya, history ng mga characters, kumbaga, parang backstory nila. Tapos ang haba, kung paano sila naging ganun. Turn-based di ba? Tama? Turn-based yung... Tactics, FF Tactics. Parang FF Tactics. Sige. Tapos, yung, syempre, pag gacha, di ba, yung mga, 5-star or mga unique, yung legendary characters. Madaya, syempre. Kaya mafo-FOMO ka. Pero magagamit mo sila dun sa single player mode. Which is okay. Anong pinakaiba nung hindi single player mode? Multiplayer? Siya, gumagamit siya ng energy, tapos kailangan mo magpa-level. Parang sa Genshin, di ba meron kang adventurer level? Yung adventurer level mo, yun yung max level ng characters mo. So, may eventually dadating ka sa parang wall na yung kalaban mo mas mataas na dun sa account level mo. Tapos hindi ka na makaka-proceed unless mag-grind ka para mag-level up. Pero yung sa story mode, hindi mo kailangan, walang ganun. As in, lang talaga, story lang siya. Nice. So, ewan ko, pero try ko na lang din. Kasi, nagkaroon ako ng tawag dito ng, parang naglalaway ulit ako sa JRPG. Nung after kong maglaro natapos ko na kasi yung Cult of the Lamb, yung nakadalawang indie game na ako na natapos ngayon this month ng January, yung Eldest Souls tapos yung Cult of the Lamb. Enjoy siya pareho. Hindi ko na siya ipa-platinum, parang nawala na ako ng amor mag-platinum siguro sa ibang game na lang. So, habang natatapos ko yun, parang nag-i-scroll ako ng mga games na gusto kong laruin dun sa backlog ko. Tapos, wala akong makita. Ginawa ko, nag-check naman ako dun sa mga physical copies ko. Tangina, meron pa pala ako, yung Star Ocean. Hindi ko pa nabubuksan. Star Ocean na second story, yung remake. Tawag dito. Nalala mo ba, Henry? Yung papiliin ka ng character si Claude tsaka si Rena. Nalaro ko siya before nung bata ako, pero hindi ko na siya masyadong ma-recall. Hindi ko na maalala yung story. Ang naalala ko na lang is yung mga characters. Kasi ganun talaga yung maganda sa JRPG, no? Yung mga characters, putang ina. Yung super unique yung mga design. Minsan super OA, minsan parang exaggerated, pero yun yung bentahe doon eh. Maganda dyan, depende sa pinili mo, yung marirecruit mo. So, hindi mo marirecruit lahat ng characters. So, kailangan mo laruin yung isang side if gusto mong yung ma-recruit lahat or ma-experience man lang na makasama sila sa party. Kasi may mga OP na marirecruit dyan. Per side. Per side. So, at least, anong per side? Meaning per character? Paano per side? Kasi di ba si Claude or si Rena. Okay, so, pag napili mo si Claude, may marirecruit ka na malakas. Pero hindi mo marirecruit yun pag si Rena ginamit mo. Tapos pag si Rena naman ginamit mo, may marirecruit ka din na hindi mo magagamit kay Claude. Kaya, either way, okay siya eh.
Naalala ko yung ano dito yung isang character ng bata ako, yun yung tumatak sa akin, yung may 2 dragon sa dito, sa balikat. Love trip yun. And medyo na-weirdohan lang ako. Siguro masasanay din yung mata ko. Di ko sure, Bonbon, kung nakita mo na to. Kasi ni-remake siya. So, yung background niya, 3D. Pero yung character, 2D? 2D, pixelated. Pixel art. So, parang may, sa mata ko lang may disconnect siya. Kasi parang 3D image yung background, yung environment yung ginagalawan. Pero yung mismong character mo, pixel. Pero siguro masasanay din yung mata ko sa umpisa. Di ba ganyan sa Octopath? Nalaro mo na ba Octopath? Hindi, yung Octopath hindi siya ganun eh. Hindi siya. Di ba 3D yung background nun? Di, ibig sabihin parang hindi, mali pala ako. Hindi pala 3D tamang word. Realistic. Yung sa tawag Star Ocean, second story. Kumbaga parang makikita mo yung difference kagad pag tinignan mo yung may disconnect. Pero 'di ba yung sa Octopath, parang yung character, alam mong part nung mundo, part nung background. Kasi sa Octopath parang diorama yung dating pag nalaro mo. Dito hindi. Parang siya, hiwalay. Pero feeling ko masasanay din yung mata ko baka sa umpisa lang. Maganda rin naman maganda rin yung lang yung pixel tsaka yung pagkaka-remake. Sorry, na-cut off kita, Dre. May iba ka ba bang nilalaro maliban din sa Wala na, yun lang. Ayun lang. Okay. So, yun yung niraran ko ngayon, yun yung nilalaro ko ngayon, Star Ocean. And sobrang powerful nung nostalgia. Tsaka yung takina sana, isang mga JRPG talaga kadalasan doon nangyayari. Yung may mga opening na anime cutscene. Tangina, nakakahit na. Sa Tales madalas yun eh. Sa Tales din. Tanginang ganda. Nakamiss, no? Nakakamiss. Though, medyo may mga spoiler siya, pero okay na rin. Wala naman context eh. Kasi may mga characters, right, na pinapakita tapos yung mga kalaban. Kasi may mga fight scenes yun eh. Parang typical na anime. Pag may opening, opening ng anime, may mga spoiler din. Sa mga ending. Pero okay lang din. Ang ganda talaga. So yung mga ganun, pangat ng mga western devs talaga. Pero yun, sana matapos ko siya. Kasi I think next week bibili ako ng Ender Magnolia kung magiging available na. Ay, nga pala yung mo. Inaabangan mo. Yung sequel yata yun, or di ko alam kung anong sequel ng Ender Lilies. Ganda ng art style. Parang Vanillaware na yung itsura niya. Anyway, ano pa ba? Bago tayo mag-proceed sa gatekeeping na topic, mabilis lang na to. Anong feel niya sa Switch to reveal? Kamu na, Bonbon? Anong naramdaman mo? Na-hype ka ba? Bibili ka ba? Na-hype ng slight. Okay. Ganda yung design eh. Tsaka mas malaki siya dun sa OLED version yata. Parang kasing laki siya ng Steam Deck. Yung screen? Oo, parang malaki. I mean, di ko maalala kung may pinakitang size talaga. Pero in comparison dun sa picture niya, pati yung handheld, para siyang Steam Deck, yung niya. Ganun. Paka-visual ko tao eh. Yung ganun niya. Oo. Totoo. Sana maganda yung yung hardware. Like, kaya na mag-run ng 60 FPS. Ako yung concern, kasi ka muna tapos si Dre. Ang concern ko lang naman yung though, pa lang naman haka-haka, kasi yung actual pa lang naman doon natin malalaman kung gaano ka-sturdy or gaano ka-secure yung yung Joy-Con niya. Hindi mo pwedeng hawakan pa ganun. Wala naglag. Kasi minsan nag-one hand talaga ako na ng Switch. Hindi dahil mag-judgeable ka o kung pero alam mo yun, pag may sitwasyon lang na hawakan mo siya ng one hand, pipicturean mo. Makalimutan mo. Oo. Sana may lock mechanism or something na Yun lang naman yung concern ko. Dun sa original, di ba sa original may lock? May lock yun. Para ma-slide mo. Oo. Tsaka isa pang other concern ko is sana maging na talaga yung Switch, multimedia device. Natanong ko to sa GC, pero sabi ni Tito Tej ng Backlog ng Budolcast, parang doon yata siya available yata yung Crunchyroll sa Switch. Pero sure ako YouTube. YouTube meron din ba? YouTube ba? Netflix meron. Wala. Yun, alam ko. Yun, sana meron na yun. Kunwari Spotify, yung mga
standard or parang usual na mga ginagamit natin na application, sana magkaroon na rin yung Switch para, alam mo yun, imagine, parang ang cool lang sa akin na kunwari, dala ko yung Switch ko, tapos pwede rin ako makinig ng kunwari Spotify or something, mga ganyan. And, kung pwede bang lagyan ng video yung yung Switch? Hindi, no? Video, music, ganyan. Di ko pa na-try. Wala lang. Namimiss ko kasi yung PSP, yung ganung feeling ng PSP. Tangina kasi yung one device, yun talaga, ilalagay mo ng music, picture, meron yung manga, doon ka magbabasa ng manga. Wala lang, ang angas lang. Yun ang miss ko. Sana maging ganun yung Switch 2. Anyway, ikaw. Nga pala, naalala ko. Yung Kahit mga ebook, doon ako nagbabasa dati. Saan? PSP, no? Alipit talaga ng PSP. Tangina. Sablay lang yung Vita. Pero ikaw, Dre, anong thoughts mo sa ako, naghintay ako ng performance eh. Yung actual, talaga, gameplay. Sana, hindi ko kasi alam yung equivalent ng specs na binigay ng chinek ko. Pero parang PS4 daw yung hardware niya. So, sana mas maganda na yung niya, capabilities niya. Ang gripe ko talaga sa Switch is yung FPS drops tsaka yung loading. At least kahit man lang mapabilis yung loading, masaya na ako. Ito, Pero hindi pa rin. Para siyang dati, for me yung sa frames, hindi ako believer ng frames. Wala nang pinakaiba. Tapos once na na-experience ko na yung mata ko, nahirapan na akong bumalik sa mababa yung frames. Nakikita mo na kagad? Nakikita mo na kagad. Uh-oh. I think same din yun sa guys same din yun sa SSD, right? Kapag naka-SSD ka na, ang hirap nang bumalik ang bagal ng loading eh. Oo. Hard disk, sobrang tagal. Holy shit. Bakit? Ano yun, Manman? Wala, sinagataw ng pusa ko. Go on. Sa PlayStation kasi mabilis kasi yung loading kasi nga naka-SSD na. Though may mga ibang part, I think optimization na lang yun. And yun, di ko alam, walang sinabi about sa Switch kung ano yung gagamitin. Pero kasi, pag memory card, dapat mabilis din mag-load. Kasi, ang explanation pag hard disk, kasi umiikot pa yung disk nun eh. Kaya siya matagal mag-load. Since memory card yung sa Switch, dapat mabilis lang din. Parang sa cellphone, di ba? Tama. So, baka ma-improve na nila. Lang. Sana nga. Pero kung may Fire Emblem, matik bibilin ko. Yun ang problema yung games talaga eh. Tangina kung ano yung games sa ilalabas nila, only available on Switch 2. Wala kang magagawa, pakangawak sa bayag. Wala kang magagawa doon. So tingin mo may Zelda? Meron yun. Actually, yun ang iniisip ko. Ano yung magiging launch title nila? Kasi yun ang importante, I think, sa release ng isang bagong hardware or device, napaka-importante kung ano yung launch title eh. Yun yung magiging parang magsaset ng momentum eh. Katulad dun sa Switch, di ba? Putang ina, kung gaano kalapit yung Breath of the Wild, holy shit. Napabili mga tao. Napabili. So, yung totoo bang nag-leak to, kaya sila naglabas? Yun yung rumor eh. Kaya sila naglabas ng announcement kasi nag-leak na yung details ng Switch 2. Sabi. Madami. Kumakalat na. Oo. Kasi mayroon ako nabasa si Hideki. Kamiya ba yun? Yung sa Okami. Parang siya eh. Parang nag-comment siya na sana daw makatapak ng tae yung nag-leak ng Switch 2. Buong buhay niya. Na, kahit saan siya lumunta, may matapakan siyang tae. So feeling ko parang hindi pa dapat i-reveal. Tapos napilitan lang sila kasi na-leak na. Yun. Siguro, possible. Ako kasi, nakikita ko siya in passing, kunwari sa timeline ko, pero hindi ko na siya kinukonsum. Hindi kasi ako fan ng mga leak ng mga ganyan. Parang, wala lang. Darating naman yun eh. Totoo lang, oo. Ang dami ko pang ginagawa. Kung pwede nga lang putang ina, pwede bang i-stop muna yung release ng mga games? Tapusin ko lang muna lahat ng mga games na meron ako. Pwede ba yun? Hindi. Kahit nga feeling ko isang taon, walang lahat ng publisher, lahat ng developer, hindi maglabas ng game. Ang dami ko pa rin malalaro eh. Set na ako ng isang taon ko eh.
Sa akin lang naman yun. Pero agree din ako doon, parang imagine yung stress sa marketing team kunwari ng Nintendo, ganun, 'di ba? May mga leak na ganyan. Wala lang. Dahil nagtrabaho din ako dati sa marketing, parang feeling ko hindi siya maganda. Tapos imagine mo ginawa nila kagad yung trailer, no? On the spot. Uy, gawa na kayo kasi na-leak na. Kaya siguro underwhelming yun. Hindi walang glitz and glamour, walang parang hindi siya banger. Wala nagsasalita, 'di ba? Usually may hapon na nagsasalita. Siguro kaya gano'n, no? Parang gawan mo straightforward lang yung nila announcement. Parang okay, ito yung Switch 2, ito yung itsura niya. Yun na, tapos na. Totoo. Ang ina. Wala akong naramdaman eh. Sisihin natin yung mga nag-leak. Wala man lang hype music, naalala niyo ba yung reveal ng Switch, yung unang-una? Yung kung paano pinakita yung yung Joy-Con, kung paano ginamit na pwede mo siyang gamitin na handheld, pwede mo siyang gamitin na sa TV. Tangina, yun ang banger talaga na na reveal. Tangina dito. Akala mo parang yung reveal ng Switch 2 parang presentation sa meeting, gano'n. Yung gano'n lang. Tapos wala lang nagsasalita, walang clicker. Parang nasa boardroom lang na ito po yung plano natin, ito po yung ganito. Hindi siya tapos wala silang sinabing kahit anong features, 'di ba? Wala. Ano lang, pinakita lang talaga. Bahala kayo mag-speculate. Ina. Parang parang thinking about it, parang siya, yung video na yun, parang presentation para sa mga board members or dun sa mga nakakata. Hindi siya pang masa, hindi siya pang sa atin, parang sa pang consumer. Hindi ako na-hype eh. I mean, na-hype ako dun sa idea ng Switch 2. Hindi ako na-hype doon sa reveal. Lang, make sense ba yun? Oo. Hindi, pero kasi as early as December, may nagsisirculate ng itsura ng Switch 2 eh. So baka napilitan na silang formally announce. Kaya ganun lang yung itsura niya. Yung itsura lang talaga, wala pang specs. Anyway, part pa rin naman ako ng problema kasi kahit ano pang gawin ng Nintendo, bibiling ko pa rin yan. Oo. Dami kong sinasabi dito, putang ina. Bibiling ko pa rin yan. Anyway, siguro po tayo sa topic natin. Ang topic namin ngayon, guys, for this episode is actually gatekeeping. Gatekeeping in video games. Hindi ko alam kung ano yung experience ni Bonbon dito, ni Dre dito, kung meron silang personal na experience na nag-gatekeep sila or kung sila mismo nang gatekeep sila. Mapa music, mapa movie, hobby, video games, di ko alam. So, ngayon ko lang malalaman. So, disclaimer lang, baka may mag-comment na naman na, pare-pareho lang kayo, ini-echo nyo lang yung opinion ng bawat isa. Hindi ko kasi alam, sir. Ma'am, hindi namin alam. So, kung magkaiba yung opinion namin. So, I think, definition muna. Ano ba para sa inyo yung gatekeeping? Ikaw, Bonbon, for you. Ano yung gatekeeping? Para kang naglalagay ng gate. Hindi, joke. Literal. Hindi, parang siya, an act of something na nililimit mo yung access sa isang bagay. Parang ganon. Kumbaga, limited access, limited knowledge. Yun. Sa tingin mo bakit? Bakit nililimit or bakit binabakukan yun? Yung for that specific na hobby, or music, or ganyan. Sa tingin mo bakit? Kung ako kasi gusto ko ako lang yung nakakaalam doon. Kumbaga ayaw ko siyang ikalat. Alam mo yung parang notion ngayon na kapag nag-viral siya sa TikTok, parang hindi na siya maganda, hindi na siya masaya. Baduy na. Jejemon na. Mukha na siya May ganyan ka bang feeling, let's be honest, may ganyan ka bang feeling nung binigay mo sa akin yung playlist mo na puro Japanese? Yung mga magandang kanta. Ay, sorry. Hindi niya pinapakinggan yun. Hindi ko na nga pinapakinggan. Hindi mo na pinapakinggan yun? Hindi na. Grabe, ko pala gatekeeper eh. Pero solid kasi dalawa yung palitan ko na playlist na puro Japanese, yung kay Bonbon. Kay Bonbon mas konti kasi yon. Yung tas meron din yung kay Red. Yung kay Red naman putang ina pang 6 hours yata na yun. Yung buong ship. Dami. So, ang problema, ang magaganda yung list nung kay Red, yung sa playlist niya. Pero ang problema kasi pag yung kay Red yung pinapakinggan ko, dahil hindi ko natatapos, hindi ko napapakinggan yung ibang kanta. Kung baga hindi siya nag-rotate, pwede kong gawin yun, buong shift ko. So baka mapakinggan ko na lahat ng kanta. Ang maganda kay Bonbon, kunwari, isang
isang upuan ko na 1 hour or 2 hours, pagtatrabaho, syempre magbe-break ako. Lahat napakinggan ko na. Kumbaga umikot na. Mas nare-recall ko yung mga kanta. Parang ganun yung difference. Pero, kasi to be honest, hindi ko tinitignan yung mga title, hindi ko tinitignan yung yung mga artist. Pag meron lang ako nagustuhan, kunwari yung sinabi ko sa yung sa Atarayo, sabi ko, ganda na ito. Ganda ng, yung may Gomen eh. Ano? Ayam na yan. Basta, may rap kantahin. Anyway, ba't ganun ka? Ba't lang sama mong tao? Hindi ako masamang tao. Okay. Parang, feeling ko kasi may mga bagay na ayaw kong i-share sa iba. Lalo kapag tailored sa taste ko yung, kunwari, yung playlist, ganyan, yung mga shows. Wala, ayoko ikalat eh. Kasi gusto ko parang few people lang yung makakaalam. Parang kami-kami lang yung may shared knowledge about it. Yun lang. Hindi naman sa pagiging masamang tao yun. Pwede bang sanctity of the artist. Wow! Hindi, pero sa music lang ako, gatekeeper. Sa ibang bagay, hindi naman. Nice. Ikaw, Dre? Music? Hindi, kahit sa tingin mo, nang gatekeep ka na ba? Ano yung parang definition mo ng gatekeep? Same lang din ba yung kay Bonbon? Feeling ko yun nga, yung exclusivity na, kami lang nakaka-ito, na, parang may certain, siya, na, maganda yung taste namin. Kumbaga, na, yun yung mga pinapakinggan nyo kami, next level yung sa amin. Narinig nyo na ba to? Di ba may mga ganun? Ito, tanga na maganda to, narinig mo na ba to? Nakikinig ka pa nito? Ito lang yung mga alam mo wala ka pala Di ba? Ganun Mga movie na alam mo, pang Star Cinema lang sa akin, putang ina, Wong Kar-wai, pre! Ganun. Mga pang-Cubao X1, mga ganung shit na. Ganun yung notion ko nun pag gatekeeping. Na kumbaga, ayun. Pero meron din akong specific example siguro sa gaming, kumbaga. Okay, go. Pato mo na. Simulan na ba natin? Sige, ako muna. Sige, mamaya na lang. Okay. Sige. Yung sa akin naman, yung sa gatekeeping, meron din akong experience nito kasi hindi ko alam kung gatekeeping yun, pero I think gatekeeping yun eh. Kasi nung college ako, hindi talaga ako, wala akong specific na genre na pinapakinggan kasi lumaki ako sa tatay ko na yung tatay ko lahat pinapakinggan. Nakikinig yung tatay ko ng Michael Learns to Rock, nakikinig siya ng Ghetto Dogs, nakikinig siya ng Andrew E, nakikinig siya ng Francis M, nakikinig siya ng Guns N' Roses, lahat. Nakikinig rin siya ng ang tawag dito, yung parang pang Christian, Don Moen, yung mga ganyan, Don Moen, tapos Hillsong, mga ganyan, lahat pinapakinggan niya. So, na-adapt ko yun. Na paglaki ko, lahat ng genre pinapakinggan ko. Tapos nung college, yung uso pa yung Discman, naka-Discman ako, nakikinig ako ng Slapshot, tapos meron akong CD rin ng Dice in K9. Itsumo, kasagsagan ng Itsumo yun kung familiar kayo nun. First year college ako nun. Tapos meron akong mga kaibigan ng mga rockers, yung tambay ng pulp forums, pulpers. Sabi lang, bolok sa puta. Nakikinig ka ng ganyan, tapos meron kang Dice in K9. Ginaganon ako. Hindi ko alam kung, parang, ang sabi kasi parang ang dating kasi sa akin, wala kang karapatang makinig ng mga rockers kung nakikinig ka din ng ng parang mga rap ng mga ganyang shit. So ganun yung experience ko lang din. Pero ngayon wala na akong pakialam Kumbaga parang dati nga I mean daming bashers ng ng Kyushu pero for me gusto ko yung mga kanta ng Kyushu. So tapos meron din ganung vibe yung naging discussion to sa GC. Hindi ko alam kung naalala niyo pa yung tungkol sa Kyushu, yung isang possible reason kasi parang ginagawa silang joking, parang laughing stock ng ibang banda, parang ganyan. So, pero sa movie naman, isang experience ko din, hindi naman siya gatekeeping actually, pero natanong ko lang din doon sa nung college kasi kami, meron kaming laging film showing. Tapos yung isang higher batch sa amin, si Dwayne Baltasar, ngayon director na siya. Meron siyang binuo na club.
Tapos yung club na yun, laging nag-film showing. Parang doon ko napanood yung Batch 81 yata yan. Kung tama yung memory ko. Siya nag-film showing. Tapos parang nagtanong ako sa kanya na, saan niyo po ba nade-discover yung mga gantong pelikula? Kasi ako, to be honest, kahit gusto kong gumawa ng pelikula before, yun yung dream ko maging director. Ang alam ko lang ng mga pelikula, mga One More Chance, mga ganyan, yung mga napapalabas sa scene. Mga ganyan. Hindi ko alam na meron palang pelikula na yung tawag doon, yung mga Wong Kar-wai, yung mga ganyan, yung mga Eternal Sunshine of the Spotless, yung mga ganong hindi yung parang usually hindi alam ng masa. So, hindi ko alam kung bakit hindi alam, dahil ba gine-gatekeep nila noon or parang hindi lang available yung access sa atin. Pero tinanong ko siya, ang tanong ko sa kanya, paano niyo po ba na-discover yung mga ganyang pelikula? Doon kasi ako na-curious Kasi bakit hindi ko alam yun? Bakit kayo alam nyo? Yun pala noon, kaya I think meron ding sense of pagiging elitista or parang I'm holier than thou, I'm better than you. Kasi nag-exert sila ng extra effort para mahanap yung mga pelikula na yun. Kumbaga parang pumunta sila sa Quiapo, tapos parang hindi siya readily available DVD? Ano na? Naghahanap ng mga DVD. Mga DVD na yung ba yan? mga ganun. Kumbaga hindi siya readily available. So parang merong extra effort para mahanap nila yung mga gandang pelikula. Tapos parang siguro meron silang mga kaibigan rin, tapos nagiging word of mouth na lang, ganyan. Yung ganun. Pero ngayon hindi ako agree kasi doon Parang mas maganda nga na mas malaman ng mas ma-experience ng karamihan. Pero gets ko rin yung sinasabi ni Bonbon na kasi nagki-cringe ako Nag-cringe ako nung isang video na napanood ko na parang ini-interview yung isang Gen Z. Tapos nagbigay siya ng top 5 na film. Tapos parang ang nang-i-interview yata parang Gen Z. Ang ni-interview niya si Ramon Bautista. Tapos parang tinatanong niya si Ramon Bautista kung ano yung top 5 film of all time niya. Tapos may nabanggit si Ramon Bautista na Wong Kar-wai. Tapos parang bumoses yung interviewer na parang sikat ngayon yan si Wong Kar-wai. Tapos parang medyo cringe lang kasi matagal nang sikat yun. Sikat ngayon yan. Matagal nang sikat yun. Kaya sikat ngayon. Kaya gets ko rin Alam mo yung feeling, na cringe. Kasi alam mo, parang nagiging personality na parang I'm cool, ganyan. Kasi I think kasama yun, right? Or masyado lang ako nag-overthink. Kasama yun doon sa, katulad ng sinabi ni Dre kanina, pag meron kang alam na music, na film, tapos hindi siya mainstream, may certain level of ego boost sa'yo na, ako lang may alam niyan. Konti lang kami may alam niyan. Tama ba? Or meron yun. Meron. So, I think doon pumapasok kung bakit sila nang-gatekeep, right? Kung bakit tayo or ako specifically, kung bakit ako nang-gatekeep. Kasi, i-transition ko na sa game. Nang gatekeep rin naman din ako. To be honest. Hypocrite. Ay, sorry. nung tumanda na ako, doon lang ako parang nahimasmasan na dapat hindi ako nang gatekeep. Kasi, blind spot ko yung PS3. So, nung kasagsagan ng PS3, yun din yung parang, I think, kasagsagan na ng social media. So, nung nagsa-social media ako, parang hindi ako masyadong gamer nun. Tapos nung pagkabalik ko nung PS4, tapos yun, active na ulit sa social media. Tapos sumasali ng mga group, sumasali ng forum. Doon ko lang na-realize, puta, sikat pala yung Final Fantasy. Sikat pala yung mga, tawag dito, mga JRPGs na nilaro ko before. Ang dami rin palang nakakaalam nun. Mayroon din nakakakilala ng Thousand Arms, mayroon din nakalaro ng Wild Arms. Lunar, ganyan, lalo na yung favorite video game of all time ko. So parang may konting hint na alam din nila. Pero masaya. Pero nag-transition naman siya dun sa saya kasi dati konti lang, wala kang nakakausap about it. Ngayon meron ka na nakakausap. So ganun siya. So yun yung sa akin. Kayo ba, ikaw Bonbon, may na-experience ka ba na na sa video game specifically na gatekeep ka? Or kahit hindi act of gatekeeping, pero na-feel mo na putang gine-gatekeep ko na itong community na to or tao na to. Ako yung gine-gatekeep? Oo, ikaw mismo.
Sa Dota siguro. Sige, bakit? Sige, explain mo. Dota 2. Bakit? Hindi kasi, last year ko yata tinry, hindi na pala last year yun. 2023 ko siya tinry. Pero pag kasi beginner ka ngayon sa Dota, hindi forgiving yung mga nakakalaro mo dun eh. So parang nung nag-queue ako, hindi namamansin yung mga tao. So parang you're on your own. Tapos it so happened, may nagturo sa akin. Instead na naturuan ako, nagalit lang sa akin. Anong gagawin ko? Di ko nga alam. Sinabihan ako na, huwag ka na nga mag-Dota, maglaro ka na lang ng iba. Okay? Holy shit. Hindi, pero may ganun sa mga Dota players. Kasi nga, di ba, matagal na siya. So, pag bago ka doon ngayon, medyo mahirap makapasok. Walang casual gaming doon? As in, ano talaga, try hard talaga? Pagdating sa Dota? Kahit kasi sa Turbo, parang mga try hard din yung mga tao. Paina. Yun yung nilaro namin, ba't naman kami? Ako, si Norvin, si Yvette. Tangina, abang nagka-clash, nagbabasa kami ng description ng skill eh. Depende siguro, pero nung ano ko yun, di na ako ulit nag-try. Oh, tangina. Kaibigan mo ba yan? Oo. Pero ano naman, kahit nga sa league eh, ganun din yung mahirap pag wala ka talagang background sa gaming. MOBA. Sa MOBA, tapos pumasok ka ng league, ng Dota. Hindi ganun ka-forgiving yung mga makaka-queue mo kahit sabihin mong casual sila, parang lang, ARAM, ganyan. Mga quick play, turbo. Parang wag ka nang maglaro na ito, okay na kami. Ganun yung vibe. na ano ka doon? Kumbaga parang naging hindi na nga, putang ina, kayo na bahala dyan ng toxic nyo eh. Ganun yung nakaramdaman mo or parang hindi aakaling ko to, tangina nyo, iwanan naman. Lalo sa league, sobrang toxic ng mga online players doon, lalo pag mga Pinoy. Kaya hindi ko na inulit, parang okay na ako, sige, kayo na lang dyan. Shoutout kay Bay Ian. Hindi ko alam kung toxic ka, pero sana hindi ka toxic. Hindi ka sure. Mataas rank niyan. Ay, sorry. Si Master RCB. Master yan. Pag matataas rank sa league, mga trash talk yan. Ay, sorry. Okay. Pero feeling ko, oo. Ganun yun eh. Confirm natin. Comment ka, Bay Ian, kung toxic ka ba na LOL player. Pero, sa MOBA yun, right? So, meaning sa multiplayer, may iba ka pa bang na-experience na or at least na feel mo na putang ginagatekeep ako na ito, ng community na to? Ika ka. I'm refreshing my memory. Sige. Basahin ko muna yung habang nag-refresh ka, basahin ko muna yung comment ni Sky. Sabi niya, as a female gamer, matik to dati lagi, lalo na online. Lalo na dati nung di pa uso mga female gamers in the public eye. Gusto kong i-highlight to, kasi totoo to eh. Nung di pa uso mga female gamers in the public eye. Kasi yun yung totoo eh. Kumbaga parang, basta mamaya mag-comment ako. But lumaki kasi ako with kuyas na gamers, so never ko na-feel yun. If meron man nagparamdam sa akin nun dati, hinahamon ko 1v1 in-game, charot. Just kidding. More of walang pakilang din madalas. Pero may instance nga dati parang na-shock yung isang friend of a friend na babae ako, so nagyayaya makipag 1v1 sa Counter-Strike. Ako tong sanay makipagbardagulan sa games kasama mga kuya ko. Pumayag naman ako. Ayun, ending ako nanalo. After nun, lagi na niya ako niyayaya mag-queue ng competitive. CSGO yata ito, sabi ni Sky. Tapos sabi niya, lastly, sana makover nyo rin yung sa female gamers na gine-gatekeep, especially kung kasama si Bonbon yun. So, yun, mag-comment lang ako dun sa sinabi ni Sky kasi ganun yung notion ko before growing up. Hindi naman siguro yun sa, hindi ko alam, baka sexist nga talaga ako. Kasi, hindi siya open talaga sa public eh. Kaya para, part ako nung community ng mga gamers na nagugulat kapag mayroong gamer na babae. Kasi I grew up, nung high school ako, nung wala, lahat puro lalaki kami naglalaro eh. Walang babae, ang iba yung trip ng babae na though merong mga iilan, isang piraso, dalawa, parang ganyan. Hindi siya gaya ng sabi ni Sky, I'm not saying na walang gamer na babae even before. Meron siguro, pero gaya nga ng sabi ni Sky, sabi niya, nung di pa uso mga female gamers in the public ay baka kasi hindi lang nag-out, hindi nakukwento, hindi nakikipag-socialize, ni-share yung hobby nila na yun. Kaya ganun yung naging notion ko growing up.
na walang masyadong gamer. And then, nabuo yung stereotype na pag lalaki, ito yung lalako, pag babae, Chinese garter, ganyan. Or 10-20. Sims. Ay, sorry. Sims. Candy Crush. Mga ganyan. Candy Crush. Pero, yun. Anong thoughts mo dito, Bonbon? Sa sinabi ni Sky. Ikaw ba specifically meron kang na-experience na ganun? Dahil babae ka, gini-gatekeep ka sa mga games? Feeling ko, meron siguro, pero hindi ko lang pinapansin gaano. Lalo dun sa mga mga nakakakwentuhan ko. Kasi generally, wala naman akong paki sa mga pinagsasabi nila eh. Charing. Hindi, pero parang siguro, dun sa female gamer in the public eye, may comment ako doon kasi parang, okay, parang open na yung public na may mga babae ring nag-games. Pero parang may stereotype siya ngayon na pag babaeng nag-games, Discord kitten. Parang alam niyo yun. Automatic, mga nakasando, naka-kitten na, na headset, naka-pink setup. Hindi ko alam kung napapansin niyo yun, pero parang alongside doon. Madaming ganun. Na-stereotype na siya ng ganun. So parang pag girl ka na naglalaro, sobrang magugulat ka, ay, naglaro ka pala ng Elden Ring, nag-MH ka. Kasi for example, sa MH, in my knowledge, parang small percentage lang yung mga babae. Kahit dun sa Discord server namin, halos lahat mga lalaki eh. Kasi ang mindset nila, pag babae, hindi naglalaro ng mga action games, ng mga difficult games, ganun. Ewan ko, siguro lang yun. Kasalanan ng mga streamers sa TikTok. Nalagyan ka sa tapos nakapik. mga labas dede, mga ganun. Hindi naman. Mabente eh. I mean, parang nagigets ko yung sinasabi mo, Bonbon, na parang nagiging, nadya-generalize. Kung parang ganun yung nagiging, ganun yung nabibuild na image. Pero feeling ko kung babae ako, magbabank din ako dun sa assets ko eh. Bumibenta eh. Kung maganda ako, kung gamer pa ako, ba't hindi... Okay. Let's be honest. Deadly combo kasi yun. Para sa lalaki. I think, gamer ka, tapos maganda ka pa. Kahit hindi lang sa Gooners. I think or baka masyado lang ako matanda. Feeling ko kasi before, dahil nga lumaki ako na walang masyadong gamer na babae na kilala, yung nabuo yung parang dream girl na tangina sana may ganun no, tangina para kayo ng hobby. Yung ganung stereotype na tangina gamer din yung girlfriend mo tapos ang ganda. Yung ganun. Gumib up na ako sa ganun eh. Meron ka din mga ganun, Andre, growing up. Sige, dati. Ikaw kwento mga Hindi kasi yun nga parang pag may nakilala ko na may din mag-games tapos maganda na kagad. Siyempre, all out na. Ganun. Tapos, ang parang eventually down the line, pag tanda mo, kasi ako dun sa mga nakikilala ko, sobrang limit lang. Yung super, yung makikita mong, yung gamer talaga, yung nag-a-addict. Tapos maganda. Kasi, dati kasi pag maganda ka, gagala ka eh. Pa-party ka. Hindi yung, sorry yung term na gala, pero yung lalabas ka, pa-party ka, gimmick ka. Tapos, kumbaga, socialize, inom-inom, yung magbabar, ganun. And wala sa, sa weekend plans mo yung maglaro, buong magdamag eh. So, parang inisip ko. Parang gets naman yung logic. Kasi sayang yung ganda kung indoors lang. Pero ngayon kasi hindi na kasi nga meron ng streaming, right? Kasi may streaming na. Pwede ba nang gamitin? Alam nila na yung mga madami nagdo-donate pag nagsi-stream ka. So, ginagamit na rin nila yung venue na yun. Sayang yun yung income na sanang pwede mong makitain tapos pag di mo. Ako din eh. Hindi ako against doon. Though, ewan ko, ikaw, Bonbon, against ka ba? Doon kasi parang gaya ng sabi mo kanina, na-generalize. Nagkakaroon ng stereotype sa mga babaeng gamer. Pero ako, personally, kung babae ako, tapos may ganun, magbabank talaga ako doon eh. Ano ko yung assets na yun eh. Meron akong sim, putang ina, patreon.com/thegamesilugshow.
Tapos may mga $100 tier. Ay, nako. Hindi ko alam, di naman yata ako against. Pero siguro, lang siya. Kumbaga, kasabay din siya nung pag-popularize dun sa gaming, sa natin, sa culture. Kasi dati parang, pag naglalaro ka, di ba, considered ka as nerd, geek. Ganda. Ngayon, yung geek culture, popular culture na siya eh. Unti-unti na siyang, hindi na siya for the nerds. Lahat na accessible na rin siya sa mga mga tao, hindi lang sa girls. Hindi naman ako against, pero yun nga, di maiwasan na magkaroon din talaga ng repercussion. Charing. Yun nga, magkakaroon ng stereotyping sa mga babae. So kapag nasa, kunwari, Valorant, yung mga ganong games, tapos nag-voice ka, narinig nilang babae ka. Alam mo yung mga kalaro mo, mag-e-expect sila na, uy, baka to, mga tapos magpapa-cute voice ka pa. Mommy voice naman. Kasi may image na sila eh. May parang may visual reference na sila na pwedeng ganito itsura nito eh. Kasi gamer girl. Totoo. Magbigay ba ka doon sa sinabi mo, mabilis? Ang ganda ng punto na yan. I think, sige na nga, magiging honest ako. Yun nga, maliban doon, gatekeeper rin talaga ako before. Medyo nagbago lang. Kailangan lang disclaimer. And I think, gaya nung sinabi mo, yun yung reason eh. Yung, before kasi as a gamer, alam mo yun, yung parang feeling mo, hindi ka hindi ikaw yung parang, di ba, nerd, ganyan, or geek, ganyan. So, merong certain level of parang, hindi naman discrimination, or ano yung mas mababang level ng word dun sa discrimination. Basta hindi cool. Parang ganyan, walang feeling ng pagiging cool before. Tapos ngayon, ang dali na, hindi nyo naramdaman yung naramdaman namin. Yung parang ganong certain level of parang angas sa'yo na, tangina, hindi mo naramdaman na nabubuli ka or parang hindi cool yung pagiging gamer. Ngayon, dahil cool na, papasok ka sa hobby na to. Kaya ako naging gatekeeper noon. Ganun yung feeling eh. Na parang hindi sa amin lang to. Hindi ka belong dito. Ngayon ko lang naglalaro eh. Hindi mo naramdaman yun, hindi mo naranasan yung naranasan namin before eh. Ngayon, dahil cool na, tsaka ka papasok. Pero hindi na ako ganun ngayon. Parang mas maganda na na open siya, I think. Ikaw, Dre, anong thoughts mo dun? May ganong feeling ba sa'yo before na parang ayaw mong ma-infiltrate ng ibang tao yung hobby mo or hobby natin na gaming? Ako yung naka-experience na hindi ako makapasok sa gaming. Oh. Kasi kasi dati wala akong console. Okay. So, PC lang ako. So, medyo FOMO, di ba, pag nag-uusap sila. Tungkol sa console games. Tapos, nung nauso yung mga Counter-Strike, syempre, may PC rin ako, baka pwede akong sumali. Ang problema is, pag hindi ka magaling, wala silang pake sa'yo, hindi ka nila i-entertain. Kumbaga, hindi ka dun up sa skill level nila. Nangyari na ba sa inyo? Kasi ako dati, nung sinali ako sa counter, parang 2 lang sila, tapos parang 7 kami, parang ganun. Parang lipat ka sa kabila. Tangin na parang adbot ka kasi, adbot. Shooting range. Yung, paglabas mo, patay ka na, mga ganun. Tapos kaya niya pumatay 3, sabay isang rat-rat lang. Yung ganun. Parang practice ka. Yun, ganun yung klaseng gatekeep na na hindi ka makapasok kasi yun nga, mataas yung skill level nila. Tapos yung nagko-compete sila sa yung may mga clan tapos may pustahan, 'di ba? Tapos yung kinakalaban pa mga mas matatanda kasi nga magaling sila. Tapos ikaw ka lang, practice ka lang. yun yung naranasan kong klaseng gatekeep. Yung gusto mo maglaro pero hindi ka makasali kasi nga hindi ka ganun kagaling. So left out ka. Ayun. So medyo masakit yun nung kahit nagpa-practice ka na sa bahay. So tingin mo wala ka pa rin. Kaya na lang, yun, bumalik ako sa single player. Pero nag-multiplayer pa rin kahit paano. Nung bumalik lang ako ng multiplayer nung lumabas na yung Dota. Kasi
Mas madali siya kaysa FPS. Kasi FPS talaga grabe yung... Yung ang layo mo pa lang na napapatay ka. Parang, paano mo nakikita yun? Parang, tangina. Kailangan ko mag-squint para makita yung tao. Tapos sila parang isang tingin lang. Patay ka na. Malalupit yung mga ganyan. Yung mga nung nagwa one shot ng tumatalon. Yung mga ganyan. Oo. Ay, nako. May mga ganyang experience din ako before, pero ang ginawa kasi namin yan, nag-ano lang kami, bumuo kami ng yung mga butaw. Parang, hindi kayo pwedeng kayo lahat? Oo, kami. Pare-pareho skill level nyo? Oo, ganun. Bawal yung mga ganun. Okay lang yun pag masaya yun. Kasi pantay-pantay kayo, di ba? Bawal sumali yung yung mga malulupit. Meron kasi sa klase namin pangalan ng clan, Hellraiser clan, cringe. Hindi ko alam kung ba't Hellraiser. Tapos parang meron siyang parang subdivision na mga buto, parang BB, parang ganoon. Ito yung mga main player, tapos ito yung mga parang mga estudyante, parang ganoon yung level. So kami na naglalaro. Parang gusto rin naman yun. May isa akong tanong. Kasi madalas to na paano ko i-articulate to? Madalas na nagiging talking point to and discussion kapag may bagong labas na game yung From Software. Ang tanong ko is, do you think technically gatekeeping ba yung game na walang difficulty setting? Yung context na ito kasi, yun nga sabi ko, kadalasan pag may bagong labas na game yung FromSoft, parang may mga gamers na nagdi-demand na sana merong easy mode, merong normal, ganyan, yung normal na difficulty setting. Pero hindi talaga nag-give in yung FromSoft, kumbaga parang wala talaga. So, bilang parang maging accessible sa, quote-unquote accessible sa mas maraming gamers na ganyan, hindi maano sa mga mahihirap na games, do you think part yun? Or parang may hint ng gatekeeping yung developer kasi hindi sila nag-give in dun sa demand ng ibang players na dapat may difficulty setting? Ikaw man na Bon. Oo, feeling ko gatekeeping siya. In a very good way. Kasi parang yung FromSoft games, may mark na siya sa industry sa gaming, na kapag FromSoft, eto yung difficulty niyan, wala kang choice, get good. Ganon. So, kung nahihirapan ka, huwag mo laruin. Kumbaga, kasi, may parang branding na yung FromSoft na hindi ito para sa mga casual gamers na madaling sumuko. So, kung yung mga katulad ko na casual, gusto maglaro nun, wala akong choice, magigit good ako. Kasi yun din naman yung na-experience ng mga naglaro nun Diba? From Dark Souls up to Elden Ring. So, parang, ako, hindi ko siya nagustuhan, hindi ko na nilaro. Ganun lang siya kasimple And I don't think it's a bad thing sa FromSoft kasi malaki pa rin naman yung player base tsaka fan base nila. Ayun. So, gaya ng sabi mo kanina, i-reiterate ko lang, may magandang gatekeeping rin pala. Gaya ng sinabi mo, ito, kung considered as gatekeeping yung ginagawa ng FromSoft, ito yung klase ng gatekeeping na okay. Oo. Identity na kasi yan ng FromSoft. Hindi ko naisip yun nung kinait ko tong Okay, yun pala yun. Ikaw, Dre, anong thoughts mo dun? Hindi magiging masaya yung game kung dinalian nila. For me, kasi part nung allure nung game is yung endorphin release pag natalo mo yung boss. Tapos pinaghirapan mo siya. Yun yung naka-addict na feeling para sa akin pag kaya ako naglalaro ng FromSoft. And pag dinalian nila, hindi na siya masaya para sa akin. Kumbaga, parang tatama rin ako laruin. So, totoo lang kung madali yung aantokin ako. Kasi never ako nakatulog or yung alam mo yung lalaro kang puyat. Yung kulang tulog mo tapos lalaro ka. Kasi may mga games na yung makaidlip ka ako naglalaro. Totoo. Yung sa FromSoft, never akong naka-experience ng ganun. As in, dilat talaga ako. So, ayun. Yun lang. Gets. Yung sa akin naman, agree rin sa mga sinabi. I think isang form rin ng gatekeeping nga itong ginagawa ng FromSoft. Pero, hindi ko na-connect na parang positive na gatekeeping siya, at least for me. Hindi ko rin kasi talaga gets yung mga, siguro depende na lang sa timeline or sa FYP nyo, pero lagi ko nakita yan sa Twitter, mayroong mga nagcha-champion na
dapat may lagyan ng difficulty setting yung FromSoft, pero hindi ako agree dun eh. Naniniwala ako na gaming is for everyone, pero not all games are for everyone, parang gano'n. Hindi yung hobby na gaming pang kalahatan yun, pero hindi lahat ng games parang possible na maging para sa'yo. Katulad ng FromSoft. Ito yung sinabi ko dati sa episode namin ni DP1, kung hindi mo kayang sumakay sa roller coaster, hindi mo naman i-demand dun sa na bagalan yung roller coaster o babaan yung roller coaster, di ba? Diba? Mag-carousel ka na lang, may carousel dyan, no? Pwede naman yun. Hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo kasi yun nga yung design nun. Design ng roller coaster yung ano bang tawag doon? Tama, roller coaster yung tawag doon, di ba? Na yung thrill ng ganong klaseng ride. Di ba? Hindi mo pwedeng i-demand sa Enchanted Kingdom or sa Star City na pwede niyo po bang bagalan yung or babaan yung para makasakay po ako. Yung tatakot po kasi ako. Hindi pwede. Para yun doon. I think ganun din yung sa yung sa mga games ng FromSoft. Ginagawa yung para doon, yung sa thrill na yun. Mag-carousel ka na lang. Or sa game, mag-Stardew Valley ka na. Oo. Yan, nang gatekeep ba ako? Parang pili ko ng gatekeep ako sa statement na yun. Medyo. Pero valid naman. Valid naman. Ako sa akin, valid naman. Oo. Sige. Ito si Joshua Abonitalia. Nag-comment niya, sabi niya, wag na tayo lumayo. Soulsborne players, pinaka-toxic. Nandyan yung kesyo, gumamit ka ng summon, Rivers of Blood build ka, etc. Di nilang maging masaya na may kapwa gamer ka nakatapos din ng same game na gusto mo. Thoughts niya dito? Hindi ko pinapansin yung yung mga comments na ganun. In terms of pag nagso-souls, kasi kaya nga nandun yung diba? Yung items na yun, yung features na yun is para magamit mo siya and playstyle mo siya. So, nasa sayo yun kung paano mo i-approach yung game, pero hindi siguro okay na yung paano ba yung term nun? Punch down sa mga ibang players na ganito yung gustong style. Kasi single player naman Hindi naman to competitive. Hindi naman competitive. From soft. So, hindi mo kailangang unless na ikaw yung gumagawa ka ng content na, uy, kaya ko ng walang items or nakahubad daw, nagpapari lang ako. Pero, feeling ko hindi naman sila ganun yung gumagawa ng ganung content. Hindi naman sila nagto-talk down dun sa mga, diba, ibang tao na kayang, hindi kaya yung ginagawa nila. Ayun. To be honest kasi, I think, mag-a-agree ako ang dami rin talagang toxic dito sa community ng Soulsborne. Ang dami rin talaga. I think kasi ginagawa nilang identity yun na parang magaling ako, ikaw nag-summon ka, easy mode, mga ganyan. Though ginagamit ko yun, pero gets nyo naman ako guys, lang yun, pang biro-biro, ganyan na shit. Pero, I think yung, hindi naman siguro lahat, pero, sige nga magiging masamang tao. Feeling ko yung mga gandang tao sa community ng gaming, loser sa totoong buhay. Tapos dito sila nakakaramdam ng certain level of parang may ego boost na. Oo, validation. Galing ko dito, tangina magiging kupal nga ako dun sa kasi hindi ko kayang gawin. Feeling ko lang hindi ko sinasabing lahat may ganong feeling ko, may ganong tao sa kung toxic ka na na player tapos ginagawa mong identity na putang ina lupit ko ganyan pero ikaw Bon, anong thoughts mo dito sa sinabi ni Joshua? Soulsborne? Hindi naman ako, nung nag-Elden Ring ako, mage build. Easy mode. Easy mode, okay lang. Hindi kasi, nag-try ako ng parry, nung sword. Hindi ko siya na-enjoy mas nagamay ko siya nung nag-spell ako. Tsaka, sa lahat din ng RPG na nilalaro ko, automatic nagwi-wizard or mage build ako kahit Baldur's, ganyan. Okay naman. Masaya. So, easy mode ba yun? Parang same mechanics lang naman ng dodging Kapag iilag-ilag ka sa movement, babasahin mo rin naman yung mga moveset
Magkaiba lang siguro ng damage sa weapon. I think yung pinanggalingan na quote-unquote easy mode yon kapag naka-mage ka. Kasi lakas kasi talaga ng damage nun. Parang glass cannon ka. Tama ba glass cannon yung term doon? Kaya mong i-one-shot yung mga boss. Tapos nasa malayo ka. Parang palapit pa lang sa'yo yung boss, patay na sa'yo. Yung Kamehame wave na skill nun, nakalimutan ko ang tawag doon. Meron yung sa Elden Ring eh. Yung parang beam, diba? Yung beam na matang kapag yung buhay yung puta. Ginamit ko din yun eh. Good shit. Pero, hindi naman lahat, baka kasi may magalit sa akin, hindi naman lahat. I think lang, based on sa experience, sa comment section, ganyan, Soulsborne, marami talagang yung I'm better than you, mga ganyan. I'm holler than thou. May gusto kong i-add. Sige, okay lang ba? Go. Hindi ko alam kung nakasalamuhan na kayo ng mga gantong tao kahit sa social media. Yung kapag hindi ka naglaro ng Get Good Games, kunwari hindi ka nag-Elden Ring, nag-Dark Souls, ganyan, hindi ka totoong gamer. yung ganung vibe. Hindi ko alam kung naka-encounter na kayo ng ganon. Kumbaga, parang same sentiment siguro na kapag sa mobile ka lang naglalaro, hindi ka gamer. Oy! Sino yan? Mobile Legends. Sino yan? Sino yung tao na yan? Sino kaya? Wait, parang siguro siya. Same na mga scenarios. Pero parang magkapinsan sila na parang ganun. Oo. Ay, medyo grabe naman yun yung sa ay kung parang hindi ka nakapaglaro ng hindi ka na gamer. I think too much naman yun. Pero guilty ako kasi parang same scenario siya, magkaibang context lang. Yung pag ina-asar ko si Yvette kasi may podcast and content creator siya na about anime. Tapos ina-asar ko siya na, ulo, content creator ka na anime, hindi mo pa napapanood yung Your Name. Ganun ko siya. So, same ba siya? Magkaiba naman siya, di ba? Magkaiba naman ng context yung sinasabi mo, di ba? Or magkapinsan yun? Piling ko magkakamag-anak. Bakit ka ganyan? Tapos, nung pinanood naman yung Your Name, sabi ni Yvette dun sa ending, yun na yun? Ay, nako. So, Zane. Pili ko hinipe nyo kasi sobra sa kanya. Kasi pag pinanood mo siya nang wala kang alam, wow eh, di ba? Di, pero gets ko rin naman yung sinasabi niya. Feeling ko, may ganong feeling rin kasi. Pero yung ending kasi, okay na spoil to, putang ina, kung hindi nyo parang napapanood nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Yung ending kasi di ba nagkita sila sa hagdanan, tapos parang, ang sabi kasi ni Yvette, parang, ba't ganun, parang wala naman, malaman lang special, or parang, alam mo yun, yung parang random lang. Ang sabi ko sa kanya, yung basa ko kasi doon, yun yung nagpa-special doon, na nag-meet sila sa hindi special na lugar. Yung parang, alam mo yun, mayroon kang, random lang, hagdanan lang eh. Hindi siya yung usual na ginagawa na parang na cinematic na na lugar, na location. The fact na random lang na lugar siya, hagdanan lang, doon kayo nag-meet. Yun yung special for me. Pero gets rin naman kung ba't hindi mag-work yun kasi mas maganda pa rin yung Weathering with You for me. Talaga? Ay, sorry. Ayun, no? Sorry. Basa ka ng comment dito. Si Ryan Robert Amado nag-comment. Sabi niya, depende sa direction ng gatekeep. If towards other players and potential sales, that's a bad gatekeep. Ito yung parang good and bad. Tapos sabi niya, pero towards dev trying to implement dumb update story direction, that's a good gatekeep. Di ko na-gets yun eh. Tapos pina-explain ko sa kanya, naging ako ng example. Sabi niya, halimbawa, when Street Fighter Tekken announced their on-disc DLC tactic, consumer base demanded to cut the BS. Then, succeeding titles nila, Capcom has implemented any in-disc DLC shenanigans na. Dami pa, like gaano kaingay Dragon Age fans sa changes ng Veilguard, like cutting the gore, what made Dragon Age was its brutality, even in storytelling. Veilguard is what if Disney made Dragon Age. Thoughts nyo dun? Pinaprocess ko. Hindi ko masyado na-comprehend yung nasabi niya. Wala bang ibang context? Wala rin ko... Hindi ko masyadong naiintindihan, pero I think ang sinasabi niya,
yung etong, pero towards dev trying to implement the updates or direction, that's a good gatekeep. Yung parang for modern gamers, for more modern audience, parang ganon. I think kunwari yung, gamit natin example yung Monster Hunter World. Hindi ko alam kung ito yung sinasabi niya. For me, good yung ginawa ng Monster Hunter na mas naging accessible siya at merong mga quality of life kasi mas dumami yung mga players. So, good yung nangyari doon. Pero kung sakaling meron kasing mga, I think merong X number of players ng Monster Hunter na hindi rin gusto yung naging ganon kasi nanggaling sila sa mahirap na OG. Monster Hunter sa OG before, ganyan. Wala, ganyan. Tapos, I think meron din yung mga quality of life even dun sa mga hitboxes or kung ano-anong shit na ini-implement ngayon. Parang quote-unquote baby mode na compared noon. Pero sa akin kasi walang problema yun. Mas agree ako dun. Kung yun yung magiging way para mas dumami yung players, mas mag-grow yung community, I'm okay with that. Ang hindi ko lang gusto, I think ito yung part ng gatekeep. Hindi ko alam, sorry Ryan, hindi ko alam kung ito ang tinutukoy mo. Ito yung part ng gatekeep na I think hindi ko gusto in a way. For example, yung cancellation ng mga moves. Kunwari, kasi merong yung alam mo yung feeling na magko-commit ka dun sa atake. The moment na ginawa mo ng cancellation yun, parang mawawala ng feeling na nag-commit ka dun sa atake na bahala na kung tatama o hindi. Ang sarap kasi ng feeling na ganun eh. And pag tinanggal yun, pwede mo nang i-cancel. Mawawala na ng bigat yung atake na yun. At least for me. Nagme-make sense ba? Yung ganun. I think sa Monster Hunter Wilds, diba parang meron pwede nang i-cancel yung isang move doon, yung sa longsword. Tama ba? Yung Spirit/LSS. So, pero may patch, may parang updates yung yung devs. May mga tinrim down sila ng mga updates, parang pin-nerf ng mga weapons. Di ko lang pa na isa-isa yung naalis yun. Kasi dun sa sa beta test? Oo. Yung sa bow, binawasan nila yung accuracy shot. Kapag nag-wound. May mga ganun eh. Di ko pa nakikita ng buo. Actually. Ayoko na. Pero ni-nerf siya. Medyo mataya naman kasi talaga. Kaya Sobrang taya nga. Putang ina. Daya, ubos agad yung buhay. Feeling ko yun yung pang ease in. Sorry, napuputol yung audio. Pang ease in. Kunyari, pang simula. Kasi, pag nag-MH ako, lang, isang weapon lang all throughout. Nagpapalit kasi ako. So, feeling ko yun. Para lang magamay mo yung first. Tapos, eventually, kasi dadating sa point, di ba magsasawa ka na dun sa weapon? Di ba dumating sa'yo yun? Kung ikaw sabi mo, just di ba GS ka lang all the way? Hindi ka nagsasawa? Hindi, putang ina. Ang sarap kasi ng bigat ng great sword pag tumama. Alam mo yun, putang ina. Basag yung bungo eh. Ganong feeling. Hindi ako nagsawa. Pero nagtatry ako. Pero after yun, bumabalik na talaga ako sa GS. Balik ka rin ng GS. Ayun. Ako, eventually, nagpapalit kasi ako. So, okay siguro yun. Yun nga, starter mo. Tapos, eventually, pag gusto mo ng weight, papalit ka na ng weapon. And magbabago na yung challenge nung game. So, ayun. Pero, okay na rin. Siguro, no, ni-nerf nila ako kahit pa. Kasi kung hindi nila ni-nerf, malaki napuputol yung audio mo, Dre. Di ko alam kung sa akin. Sa akin lang ba, Bonbon? Napuputol rin sa akin. Hello? Ayan. Okay na ba? Okay na ba? Yan, much better. Oo. Yun, feeling ko, if hindi nila ni-nerf yung bow, lahat siguro magbo-bow. wala kang ka-Q, kundi puro bow lang. Tapos, yun nga, medyo hindi rin masaya experience siguro. Yung ikaw yung lalapit, tapos tinitira lang. Ikaw yung naghihirap, no? Sa mag-dodge ng attacks. Tapos tira na siya likod lang. Pero excited pa rin ako. Same. Kita-kits sa Wilds. Sorry, Ryan, di namin masyado naintindihan yung ano mo.
Ay, may comment ako. Medyo na-comprehend the process ko na. Feeling ko kasi yung comments ni Kuya, lalo dun sa second, about dun sa mga dumb shit developer, I don't think counted siya sa gatekeeping kasi more on, siya criticism dun sa mga games para mag-improve. Kasi yung mga examples na binigay niya, mga, pahirap sa mga gamers. Tapos hindi naman pinapakinggan ng mga devs. Totoo. Kasi yung first point niya, parang yun yung napag-usapan natin kanina regarding dun sa mga devs na nag-keep ng identity nila. So good yun. Yung pangalawa lang, kaya siguro medyo na tayo. Feeling ko hindi siya gatekeeping kung i-criticize mo yung isang game based dun sa experience nyo as players. Pero yung dito sa second part, yung sinabi niyo about sa Veilguard, yung naging fan ba kayo ng isang IP, tapos parang ayaw nyo na mag-open siya sa mas malawak na audience, gusto nyong i-keep? Kasi parang, for example, hindi ko alam kung perfect example tong Veilguard dun sa punto na to Parang, hindi ko alam kung nalaro mo kasi Bon yung Final Fantasy 15. I think dun nag-start Yung, parang, ang intention kasi nung Final Fantasy 15, parang for the newcomers and for the old fans, parang meron ganun silang tagline before starting the game. And I think yun yung isa sa mga reason, and I'm totally fine with that. Pero meron din talaga mga elitista sa community na fan ng certain IPs na ayaw nilang masyadong magbago yung IP. Gusto nila i-retain yung quote-unquote identity. Parang ganyan. So, parang kunwari, kung fan ka ng turn-based, tapos kunwari, tapos magiging hack and slash na. Ayoko na yan, parang ganyan. Parang yung 16? Parang 16. Ganyan. In a sense, gustong i-gatekeep ng mga fans yung quote-unquote original na identity ng game para hindi magbago. Hindi ko alam. Hayaan mo na. Mamatay rin naman ako. Pero may mga ganun din ako na-encounter talaga Yung gusto nilang i-retain talaga kung ano yung nakasanayan nila gets yun. Sa game. So, pero Lods, pag mga ganyan kasi, wala ka tayong magagawa unless gawin niya ng developer. Ito naman. Yung example ko ng ganun, yung parehong-pareho is yung Trails na games. Kasi siya, if nalaro nyo na siya, siya, ganun yung playstyle niya. Turn-based siya all throughout. So if lalaruin nyo lahat ng Trails games, isang upuan, ako hindi ko siya kaya kasi magsasawa ako. Kasi siya yung siya, turn-based, magdamag. Umay na doon. Maumay ka dun. Kasi ako, sinubukan ko laruin siya magkasunod. Di kaya Kasi ang haba na nung game, siguro abuti ka 100 hours. Tapos, lalaruin mo 4. Tapos back to back. 400 hours. Tapos, parehong-pareho yung gameplay. Yung gameplay. Hindi siya kaya for me. So, nagigets ko yung approach ng Final Fantasy in terms of paano nila baguhin. Pero kasi yung Trails, isa lang yata yung maliit na team lang ang yun, Falcom So, lang, mas may control sila dun sa creative freedom ng game. And kasi di ba sa Square sa Final Fantasy, iba-iba yung ina-assign nila per project. Tsaka mas malaking company and mas malaki yung risk. Kasi let's be honest guys, business yan So kung maglalabas ng budget, yung developer or yung publisher, syempre, may project, tama ba? I-correct nyo lang ako. Feeling ko, may projected ROI yan. May pinaproject sila na So, mas na-targetin nila yung sa tingin nila, akala nila na mas mako-cover yung non-FF player. Kasi kung hindi, baka hindi kumita. Pero anyway, bahala kayo sa buhay niyo, putang ina. Pero ito yung inverse nito na nakakatawa. So, promise this year lalaking ko yun. Yakuza, di ba? Parang beat 'em up, tapos biglang nag-turn-based. Siya yung kabaliktaran ng parang turn-based tapos nagiging action. Etong sa Yakuza, parang action, beat 'em up, tapos biglang naging turn-based. Super interesting. Hindi ako part ng community neto, pre. Pero matagal na siyang
ang nare-recommend sa akin. Nagkaroon ba ng backlash yung Yakuza? Nung naging turn-based sila, nagbago sila ng playstyle? Hindi ko sure. Pero ang ganda ng reception. Ang ganda ng reception nung nag-turn-based sila. Saka kasi yung bida iba yung bida nung old school Yakuza games. Tapos pagdating nung itong JRPG na style, iba na yung main character. Tapos medyo weeb yung bida. Or kumbaga, na-perceive niya yung mundo na iba, kaya parang RPG yung style. Ganun yung personality niya. Kaya nakakatawa. Kaya ang magaling, na-incorporate nila kung bakit turn-based na tapos JRPG na yung gameplay. Sobrang galing. Nice. So, feeling ko yun magaling yung pagka nila, integrate nila, at saka kasi linear yung story, connected. Pag kinumpare mo kasi sa FF, per entry iba yung story. Dito kasi siya sa Yakuza kasi yung 1 to 6 isang mahabang kwento siya, tapos isa lang yung bida. Kaya consistent. So nung nagbago na yung story, iba na yung bida, tapos iniba na rin nila yung game, yung style. Kaya feeling ko mas na-accept siya compared sa FF na iba yung story per entry. Kaya iba yung playstyle. Nice. Ayun. Speaking of FF, balak mong bilhin tong Bonbon na? Binili mo ba? Or nagbago isip mo? Available na siya sa Steam family namin. In-install ko nga yung remake Hindi ko lang na-umpisa ang laro Sorry Okay lang. Excited na ako sa thoughts mo. Na hindi pa nalalaro yung F. Tama ba? Hindi mo pa nalalaro yung original na F. Dinry ko nga umpisa hindi ko kaya yung ganun. Oo nga pala. Yung sa emulator. Sabi niyo, paano nyo na-enjoy itong ganito? Pero na-try mo na to yung yung kahit simula. Na-install ko pa lang. Baka buksan ko mamaya. Sige. Yung Chrono Trigger ba na-try mo bang lakuin? Hindi pa ni-install. Okay. Bakit na naman? Ano yun? Wala lang kung magugustuhan mo. Di ba pinapakinggan yung bago niyong episode pero mukhang entertaining. Na-shoutout kita dun Sabi ko, ayaw mo na. Bago natin tapusin yung episode natin, siguro last thoughts about the topic, about gatekeeping. Kung meron pa kayong hindi na bato na talking point. Ikaw, umpisa ka muna sa'yo, Dre. Meron ka bang gustong idagdag sa mga nasabi natin? Or message siguro sa mga tao na gatekeeper? Siguro lang, since may edad na ako. May edad na ako. Mas maganda siguro mas maging open, saka mas tayo sharing sa gaming community compared sa if sa tingin mo kasi ako dati sa tingin ko cool ako na na may certain knowledge ako sa ganitong bagay, tapos hindi ko siya sinishare sa iba. Na ako yun nga, mas maganda yung taste ko sa inyo. Malupit ako. pero iba yung feeling na yung na-share mo siya, tapos ma-enjoy niya yung content na yun. Tapos mag-uusap kayo, tapos magkakaroon ka ng yun nga, may bagong kaibigan ka makikilala. Tapos yun, masishare, yung madidiscover mga iba-ibang, meron pala siyang alam na hindi mo alam. Tapos ma-share niya sa mas okay yun kesa sa yung pinagdadamot mo lang. Ito. Bagay-bagay. Magpigi ba ka doon sinabi mo? Ako na muna Bonbon, tas last ka na sa last thoughts. Ang ganda ng sabi mo, Dre, kasi meron akong mga games na I think lagi kong sinasabi na parang ang sarap siguro ma-experience to for the first time again. Parang pero hindi na mangyayari yun Not unless magkakaroon ako ng amnesia, makalimutan ko talaga totally. Hindi na mangyayari yun. And the only way para at least maramdaman ko ulit, hindi man 1:1, yung ganung feeling, is i-recommend yung game na yun sa hindi pa nakakalaro. And malaman yung thoughts niya about it. Kasi ganun na lang yun na lang yung makakapagbigay sa akin ng experience na ganun Parang living vicariously through you na lang ako
habang nilalaro mo yung game na yun. And I think maganda siyang parang practice sa community, sa gaming community, na parang meron tayong mga games na nalaro natin, tapos sa tingin natin maganda, i-recommend natin, ganyan. And I think ganun din yung nangyayari dito sa sa off-topic recommendation na isang segment rin ng show. Ang sarap kasi din talagang mag-recommend, lalo na kapag nagustuhan ng tao, right? Kayo nga, di ba, parang kumari si Dre, natutuwa ako. Parang, ang tawag dito, yung, Pepsi Lime mo, di ba? Ang daming nag-try, ang daming nakagusto. Yung kay Bonbon, yung Tabo, anong Tablo? Tablo. Di ba? Nakakatawa yung mga ganun. So, I think wag tayo hindi rin okay yung gatekeep, and hindi nyo rin kasi kinakul yun, I think. Siguro pag bata ka, siguro may ganung vibe, pero pag 20 plus, hindi na cool yun. Feeling ko pang high school lang yun. I-outgrow nyo na yung ganung feeling na cool kayo kasi kayo lang yung nakakaalam ng bagay na yun. And hindi porke kayo yung nauna, kayo rin yung, may ganung feeling, right? Yung, lalo yung meme na, fan na ako nito bago ko pa naging fan. Yung gano'n. Oo. Yun lang. Tsaka yung meme din na sinare mo, yung parang let other, yung pinisil yung bibig, let other, let other people enjoy. Mga ganun. So, yun lang. Pero gets ko kayo. You do you. Kung anong trip niya sa buhay. Yun lang naman. Ayoko nang makailam sa inyo. Bon, ikaw, last thoughts. Last thoughts ko, siguro, gets ko yung mga gatekeeper kasi for a time, nasa percentage ako ng mga tao na nahuhusgahan dahil mahilig sa anime, ganun yung mga kilig. Tapos ngayon, di ba, mainstream na siya. Parang, okay, wala na. So, ano yung naranasan ko dati? Joke lang ba yun? May ganun kasi. So, parang nagigets ko kung bakit yung iba, nagiging, sila, parang, aggressive, nagiging gatekeeper na kayo nga, di mo ito naranasan eh. Okay lang yan. Pero pag katagalan, magsasawa rin kayo. Kasi at least ngayon, open na siya sa lahat eh. Mainstream na siya. Hindi mo na ikakahiya kung ano yung mga hobbies mo. Kumbaga, ini-embrace na natin yung gantong culture, which is a good thing kasi magsusurvive yung mga companies, yung mga developers kapag maraming sales. Pag maraming fans. So, pero I will stand by my principle. I-gatekeep ko pa rin yung mga music taste ko. Yun lang. Naniniwala ba kayo sa fake fan? Oo. Ano yung fake fan ulit? Yung parang pinsan siya nung queer baiting. Yung parang lang maging cool ka, sasabihin mo fan ka ng isang bagay na to kahit di ka naman talaga fan. Yun yung tawag sa akin dati nung nung high school ako. Tapos siya, nauso yung pag nagbe-metal, nag-rock music. Kasi dati, bonjing. Tapos, nakikinig ako nung yung... Naputol ka tayo, sorry. Ano yun? Yung nakikinig ako nung mga Slipknot. Okay. Tapos parang, narinig ko yung humihirit na nakikinig lang yan para magmukhang cool eh. Pero, yung ganun. yung mga ganun. Pero sa totoo, honestly, pinakinggan ko siya kasi yun nga, parang, angas mo pag nakikinig ka nito. Pero nagustuhan ko. Hindi yung tinitiis ko na pinapakinggan ko kasi para lang ma-cool, pero hindi ko talaga trip. Iba yun. Pero iba yun, di ba? Iba yun. Totoo naman yun. Pero yung pag nagustuhan mo talaga, tapos, gago, ang ganda pala talaga nito. Tapos, na-enjoy mo siya. Pero yun nga, yung may mga ibang tao dininiwala na parang lang siya, facade lang na, nagpapakool ka na. Ginawang idol. Ganun din kasi dati pag nag-iossi ka nung pag-high school. Totoo. Di ba? Sa umpisa, yung di ba, parang tanang cool kasi, di ba, ang angas, right? Lalo na pag yung parating ka parang dun sa nag-iossi ka habang naglalakad, ang angas. Hanggang sa na-addict ka na. Hanggang ngayon, di ko na hitit-buga ka lang. Di mo alam na, pinapaloob pa pala yun. Kaya pala masakit sa bibig. O ba after? Nung ulan, di ko alam yun eh. Nung ulang yosi ko. Inunto ko sa akin ng yosi, yung parang, igaganunan mo, di ba? Kasi, kung di kayo nag-yosi guys, kasi yung hitit buga, yung hitit, tapos bubuga mo lang. Kasi ang totoong pag-yosi, hinits pa talaga yun.
Huwag ka magturo ng pag-iyosi sa show. Huwag ka magturo ng... Alam na nila yun. Kasi ganyan din ako dati nung nagsimula ako. Kasi yung may mga ibang tropa ako na nag-iyosi na. Pero ayaw nilang gumaya ako. So, nung sinubukan ko siya, as in, hindi nila sinasabi kung paano. Parang discovered the game, kumaga. Bahala ka dyan. Yun. Saka pa yung yung kasagsagan nung dati nung bata, yung parang ang angas mo pag nagmarunong ka lang mag-bridge. Alam mo yung bridge pa, yung parang papalabasin mo tapos sisingutin mo ng ilong. Tapos parang merong line dito. Parang nakala mo ang angas mo. Tapos yung pabilog pa, yung mga tricks na gano'n, yung magbubuga ka ng usok na pabilog. Tapos kunwari yung pag yung stick kaya mo paikutin sa sa daliri mo, yung ginaganon mo. Tapos di ka napapaso. Kala mo ang cool mo, puta ngayon, cringe na eh. Kadiri. Yung tatlong Yoshi sabay or susubukan mong Nakanasan niyo bang mang shotgun? Shotgun? Yung isang buo? Hindi, di ba mag-Yoshi ka tapos parang ipapasa mo sa babae? No comment. Anong country yan? Hindi ko alam yan. Nangyayari siya. Ewan ko nangyayari pa siya ngayon. Hindi ko alam kung meta pa siya ngayon. Pero nung high school kami, parang... Second hand smoke, Hindi ko alam ba't... Ayaman na nga, ibang topic na yun. Tangina. Hindi Yosi yun, no? Ganja yun. Or similar. Pwede rin ganja, to be honest. Baka mapideya tayo din. Comment. Sorry po. Anyway, asan na ba tayo? Last thoughts, no? Sa gatekeeping. Okay na ako. Okay. Hindi ka pa natanong Natanong na ba kita? Natanong na, okay na nga ako. Okay. So, bahala kayo sa buhay niyo guys. Kung gatekeeper kayo, sana masaya kayo. Pero isa lang ang katotohanan, hindi kayo cool. Huwag yung isipin cool kayo. Hindi nyo kinakul yan. Tangina. Anyway, proceed tayo dito sa off-topic recommendation. Pwede bang ako na muna? Sige. Yung pusa. May vibe na parang nahihiya akong i-admit to. Pero pinapost ko rin naman, to be honest. Pero bago ko i-post, medyo nakakaya. Pero okay lang eh. Gusto ko eh. Fan ako ng series na to. From season 1 to season 2. I think season 3 na ngayon yata or season 4. Singles Inferno. Ooh, let's go! Let's go! Fan ako na itong hype na show na to. And available yung may bagong season ngayon. Available. Imamarathon ko siya ngayon after na recording natin. Habang kumakain ng Tapos na ba? Tapos na ba? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung tapos na. Hindi ko na-check. Ay, nga, hindi pala. Weekly nga pala to, no? Kaya ayoko siya simulan pag di pa tapos. Mabibitin ako eh. Pero masaya naman siguro. Parang meron akong will to live. Meron akong abangan every wow. Ayun nga pala, sabi ko papanoorin. Ito yung maganda pag may bagong anime na weekly. Kaya gusto ko yung weekly kasi bench eh. Yung parang kunwari, mamaya papanoorin ko yung, I think may bagong episode ng Solo Leveling. Tama ba? Tapos may bagong episode ng Sakamoto? Sakamoto, di ba? Tama ba? Every week. Ayun. Hindi ninabang ako. Maganda ang ganap ko mamaya. Pero yun nga, fan ako ng Singles Inferno. I think yung peak season nila is yung last season kasi sobrang kupal ni Guan Hee, yung basketball player. So, sana merong ulit ganon. Yun doon gumaganda kasi yung show sa mga personality. Pag may coops, no? Pag may coops eh. May drama. Totoo. Lalo na yung okay lang naman siguro sabihin niya, merong isang scene doon yung umiiyak yung babae doon sa helicopter. Putang ina. Gago. Hindi pinapansin ni Connie. Pero yun guys, kung trip niyo yung mga ganun, yung parang quote-unquote reality, parang hindi ko alam, reality show naman siguro. Pleasure ko yan, sir. Yung mga dating. Mga dating. Panoorin niyo yan guys. Highly recommended. Medyo may hiya akong sabihin pero tangin na ba? Diyan. Okay lang. Masaya. Samahan kita dyan. Yan. Singles Inferno guys. May bagong season na. Panoorin na. Yun yung sa akin. Ikaw, Dre, anong mo? Anong off-topic? Sakto lang to kaka-recommend lang ni actually, siya, nakapila na siya kasi narinig ko maganda siya. Tapos na-reinforce na-reinforce siya ni Sky kanina. Siya? Severance. Pinanood namin siya ni Norvin kanina. Tapos, di kami makatigil. Tumigil kami kasi mag-recording na. Ilang episode ka?
Tatlo kami. Nice. Ano siya 1 hour episodes. Tapos, 9 yung first season. Ang ganda. If ano ka na-mention mo na, ako sabihin dito eh. Ano yun? Hindi, nagkwento ko kasi kahapon, di ba, na parang, in regards to sa trabaho, yung balak mong gawin. Anong kwento? Di ko na maalala. Sino yata ako nun? Ano yun? Yung if aalis ka na ba? Or basta yung may conundrum ka na ganun eh. Ako mag-stay ako sa trabaho? Oo. May ganung conundrum ka, diba? Hindi nyo maalala. Maalala ko yung detalye yung sinabi ko. Pero ayun, basta if corporate sleeve ka, maganda yung show. Naalala ko na. Dahil, ano ba sabi ko nun? Feeling ko hindi lalaki yung sahod ko kapag nag-stay ako. Naalala ko na. Ayun. So tungkol siya sa sa ganun yung mga ganung ganap sa tungkol siya sa corporate slavery. Oh, ayoko na i-spoil siguro kasi pinanood namin to blind as in wala kaming alam kung about us na pa what the fuck na lang kami. Uy, talking na to parang ganun. Saan available to? Anong streaming platform? Apple TV. May Apple TV ka? Okay, sige. Meron yata, di ko alam kung expired na. Meron akong libreng Apple TV, 3 months eh. Ayun. Pag sa phone, pag bumili ka, I think meron ganun. Hindi ko nagagamit. Pero, nice. Severance. Di ba ang ibig sabihin nun, yun yung pag umalis ka, yung babayaran sa'yo? Severance pay. Severance pay. Okay. Nice, galing Try ko nga. Baka makarelate ako. At baka yun yung maging catalyst ko para makapag-decide sa trabaho ko. Shoutout sa'yo, boss. Bonbon, ikaw, ano yung off-topic recommendation mo? Ayun Ay, hindi, joke lang si Bonbon. Tinanggal ko yung blur pero makita nila yung pusa akong nag-groom. Cute din. Ilang taon na yan? 2023 Dahil mo palang manga. Nung ngayon ko lang nakita na sorry na-distract ako sa sinasabi. Sa likod. Sa likod. Oo. Medyo madaming ganap yung likod ko ngayon Tapos may pusang nag-groom. Ayan Cute, diba? English ba yung collection mo? Sorry. Oo, English. May English isa lang akong series na Japanese, yung Gakuen Alice. Kasi out of print na Pero nandyan. Pero binabasa yun? Google Translate? Google Translate? Binabasa mo? Oo. Yung Google Lens, nakaganon yung phone. Yung iba nga, mano-mano nilang pinipaste yan piniprint nila yung English translation, tapos dinidikit nila sa Pero ngayon lang ako nagkaroon ng parang wide view ng collection. Dati kasi di ba parang putol. Dami pala. Meron pa sa babayan. Charing. De joke. Nice. Weeb shit. Anyways. Sorry Yung recommendation ko, Sakamoto Days. Oh, kasi showing na siya sa Netflix. Yes, sir. Nabasa mo ba yung manga? Yung manga. Marirecommend mo ba or panoorin? Nabibitin kasi ako pag ongoing na manga Kaya ang ginagawa ko, iniipon ko. Tapos pag nagka-anime na, nunod na ako ng anime. Tapos tutuloy ko yung manga. Maganda rin manga nun actually. Sige. May question ako kasi pinanood ko siya, yung first episode. Maganda naman, nagandahan ako. Actually, hype nga ako sa bagong episode. Ang question ko na lang is, without any spoilers, episodic ba to? Anong episodic? Yung parang Detective Conan, each episode parang may isosolve na problema. Parang Mojako or Doraemon, ganun. Or parang meron siyang isang overarching story na yun yung tinatakel. May story siya. May story talaga. May parang yung presentation niya lang, medyo daily life nila dun sa convenience store. Pero meron siyang overall plot na i-reveal soon. Nice. Sige. Goods. Si Coach Ansay yan Naisigay. Naging assassin. Akala ko kasi... Insert ako sa kanya Akala ko kasi ang nakukuha ko kasing vibe sa kanya, akala ko parang gano'n yung episodic na parang every episode may isa-solve sila na parang problema or parang issue. Pero sige. May story yan. May mga i-reveal pang mga cool characters later on. Nice. Sige. So, yun. Shoutout na lang muna bago tayo mag-end. Shoutout ulit sa ating mga Patreon subscribers at sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lancil, thank you ulit sa PlayStation shirt, tsaka dun sa Pocky. Pocky ba pronunciation? Pocky? Hindi ko alam. Yung... Bakit?
Sorry, hindi ko pinusesan yun. Nabasa ko yun. Ano yun? Wala. Ano yun? Hindi ko nakita. Nagbabasa ako ng show notes eh. Shoutout kay Sans, kay Lance, kay Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne sa Livilla ng The Ara Ara Channel, Mike Rubio ng X-Core Gamer, si Kuya G at si Admiral RD Casimiro. Looking forward sa pag-uwi mo pre. Shoutout ko na lang si... Ay, nako, Justin. Ano pa ba? Yun, Dre, salamat sa time mo. Bonbon, salamat sa time mo. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! Bonbon, magbabay ka, Bonbon. Ito si Bonbon. Bonbon, bye-bye. Bonbon. Bye-bye. Tilapia. Original tilapia. Bye-bye. Bye-bye. The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng X-Core Gamer, RD Casimiro, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, Leo Cavite, Tommy, Storm, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Ezekiel 1, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo guys.